Kamusta mga ka-VVS? Welcome back to Voice and Vision Stories. Ako pa rin ang inyong Miss V at handang magbahagi ng mga makukulay na kwento at tradisyon mula sa iba't ibang kultura. Ngayong araw, ating tatalakayin ng isang tradisyon na malapit sa puso ng marami sa ating Filipino-Chinese na community. At marahil ay familiar din sa ilan sa inyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Ghost Month o sa Tagalog, ang buwan ng mga espiritu. Ano nga ba ang Ghost Month? Bakit natin ito binibigyan ng special na attention? Ayon sa paniniwalang Chino, particular na sa mga tradisyong Taoist at Buddhist, ang ikapitong buwan ng lunar calendar ay ang panahon kung kailan bumubukas ang pintuan sa pagitan ng ating mundo at ng underworld. Ibig sabihin, pinaniniwalaang ang mga espiritu, kasama ng ating mga yumaong mahal sa buhay at ang tinatawag na hungry ghosts, ay malayang nakakagala sa ating mundo. Para sa taong 2025, ang Ghost Month ay magsisimula itong August 23 at magtatapos sa September 21. Ang pinagmula ng tradisyong ito ay malalim ang ugat sa kasaysayan at paniniwala ng mga Chino. Sinasabing nag-ugat ito sa mga alamat tungkol sa isang debotong disipulo ni Buddha na nagngangalang Maudgalyayana na nagsumikap na iligtas ang kanyang ina mula sa underworld. Ang kanyang pagsisikap at ang mga ritual na kanyang isinagawa ay naging bahagi ng ating ginugunita ngayon. Sa loob ng buong Ghost Month, iba't ibang mga gawain at paniniwala ang sinusunod. Isa sa pinakaprominenteng bahagi nito ay ang pag-aalay. Makikita natin ang ating mga ka-VBS na naglalagay ng mga pagkain, prutas, insenso at ang tinatawag na hell money o mga pekeng pera at iba pang gamit na papel sa mga altar o sa labas ng kanilang mga tahanan at negosyo. Ito ay isang paraan upang ipakita ang respeto sa mga espiritu at upang mapanatag ang mga hungry ghost upang hindi sila magdulot ng kaguluhan o malas. Bukod sa mga alay, maraming iba pang mga kaugalian. Halimbawa, may mga nag-iingat na huwag magsimula ng malalaking proyekto tulad ng pagpapakasal, paglipat ng bahay o pagbubukas ng bagong negosyo sa buwang ito. Pinaniniwalaan din na mas mainam na iwasan ang paglangoy o paglalakbay sa gabi. Ito ay bahagi ng pagpapakita ng paggalang at pag-iingat sa panahon kung kailan mas aktibo ang mga espiritu. Sa pakikipag-usap ko sa ating mga ka-VVS na may lahing Chino, nakita ko kung gaano kahalaga sa kanila ang pag-obserba sa mga tradisyong ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa mga espiritu, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kanilang kultura at pagbibigay-pugay sa kanilang mga ninuno. Ang pinakatampok na araw sa Ghost Month ay ang ika-15 ng ikapitong buwan ng lunar calendar na tinatawag ding Hungry Ghost Festival. Sa taong 2025, ito ay nahuhulog sa September 6. Sa araw na ito, pinaniniwala ang mas aktibo ang mga espiritu kaya mas maraming mga ritual at seremonya ang isinasagawa sa mga templo at maging sa mga komunidad. Meron ding mga tradisyonal na palabas tulad ng Chinese opera o puppet shows na inahandog para sa mga espiritu. Ngunit mga ka-VVS, ang lahat ng ito ay may katapusan. Sa pagtatapos ng Ghost Month, pinaniniwala ang nagsasara na muli ang mga pintuan ng underworld at ang mga espiritu na to ay bumabalik na sa kanilang mundo. Ito ay minamarkahan ng huling mga pag-aalay at mga seremonya na nagpapaalam at pagtatapos ng Ghost Month sa 2025 ay sa September 21. At dito na rin natin unti-unting sinasalubong ang isa pang napakahalagang pagdiriwang sa kulturang Chino, ang Mid-Autumn Festival o ang Mooncake Festival. Ito ay ipinagdiriwang naman sa ika-15
ng ikawalong buwan ng lunar calendar at sa taong 2025, ang Mooncake Festival ay sa October 6. Kung ang Ghost Month ay isang panahon ng paggalang at pag-iingat, ang Mooncake Festival naman ay isang masayang okasyon ng pagtitipon ng pamilya, pagpapasalamat sa masaganang ani at paghanga sa bilog na buwan. Ang pagdating ng Mooncake Festival na ilang linggo lamang pagkatapos ng Ghost Month ay parang isang pagbabalik sa sigla at kasayahan. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng pagkain ng mooncakes, pagbibigay ng mga ito sa mga mahal sa buhay at pagtitig sa buong buwan kasama ang pamilya. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagkumpleto. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng Ghost Month. Naway mas naintindihan natin ang kahalagahan ng tradisyong ito sa ating mga kababayang Filipino-Chinese. Hanggang sa susunod na kwento at tradisyon dito sa Voice and Vision Stories. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-VVS. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video ito kung inyong nagustuhan. Kita-kits muli!